Cooper. Bye-bye. Alis mo na ako, Cooper. Ito. Thank you. Aalis muna tayo, guys. Punta tayo ng Boats Caloocan Showroom at papacheck natin si Boats natin. So napanood nyo sa mga videos ko, napunta kami ng Mount Pinatubo. Medyo tumigas yung clutch ko. Nakita nyo, nakasagad na, oh. Nasagad na siya pero matigas pa rin. Pero ang default niyan, hindi nakasagad yan, nakakalahati. Pero napakalambot yan. So bigla siyang tumigas sa Mount Pinatubo. So and then kabaliktaran yung normal na nangyayari kung na-burn yung lining niya. Kabaliktaran yung nangyari eh. So dapat hindi daw ganun eh. So kadalasan humahaba yung cable natin pag habang tumatagal. So ang nangyayari, dapat ina-adjust mo pa siya, hindi yung ganung nakasagad. Medyo pa-up dapat siya dahil humahaba. Tingnan dito, nakasagad din eh. Sir, nakasagad din siya dito, oh. So hindi natin alam. So mas better na pa-check natin para hindi tayo nanguhula dun sa maaaring problema nito. Hindi natin ko alam kung ano yung problema. Hindi siya symptoms ng ano eh, ng ano, sunog na lining eh, o something like that. Medyo kakaiba siya kasi pag sunog na lining, either hindi papasok, magiging running yan eh, running clutch tawag ng gano'n yata. Hindi ako sure pero yun ang mga na research ko, ha. So papacheck natin sa Boats Caloocan kay Chief Mechanic Eric para malaman natin kung ano talaga ang problema. Baka kasi bigla tayong mag-ride, mag-trail, or para ano, safe tayo. Hindi ano, mahirap magpahatak. Ang lalim niya eh, ay ang taas. Tawag ba doon, mataas. Ang taas. Si Kanya yata yun, si paring Bone, kapitbahay ko, naka Raptor na blue. Mayaman na eh, dalawa na bahay niya kaya madalang umuwi dun. Yun guys. So papacheck natin yung clutch natin, yung reason kung bakit. So nag-Mount Pinatubo kami, hindi naman ganong ka-hardcore yung Mount Pinatubo natin para magkaganyan yung clutch. So papacheck natin. So tulad sabi ko, baliktad yung nangyari eh. Walang symptoms ng ano eh, ng sunog na lining. Instead tumaas siya. Ay papasok ko naman na maganda yung cambio, everything is smooth. Bigla na lang tumigas yung clutch. Taas ng bitaw eh. Yun oh. Alright.
siyang umatak. Ayan o. Kaya problema, di ba nakita nyo sa video, nakasagad na tayo. Pero pag konting piga mo lang, oh, na parang nanyu-neutral siya. Konting piga mo lang. Lakas naman siyang umatak. Kaya baho. May ay tayo, malakas naman. O easy lang yung 150. So hindi natin alam kung anong klaseng clutch problem to. Doon tayo tawagan natin sa mekaniko kung ano talaga problema. So far yan pa lang naman ang major second major problem ng kanito. Wala naman naging problema. Una naging problema ko dito yung radiator. After ako dun sa FJ sinali, so nasandal-sandal siya sa bundok, whatever. Pero ang naging cause pa rin naman sa likod. Sa likod yung tama, hindi sa harapan. So hindi siya hindi siya rider's fault. Kumbaga factory default talaga siya. So kwanto factory fault to yung damage to sa kwan. Kasi sa likod yung damage eh. So madali mo kausap si Boots sa ganyan. So lang, pinalitan naman nila in short. If ever naman hindi papalitan, nasa 7 to 8,000 yata. Hindi naman ganun kamahal. Pero syempre may presyo pa rin yan. And then pangalawa itong clutch so far na magiging problema ko kay Boots. Ang odo ko nasa 8K. Ayan, eksakto 8K, 8097, 8K odo. So sinali natin to ng FJ. Yan, inigot ang North Luzon, Apari. And then nakapag Mindanao na rin to. Basta yung 8K odo niya, marami na narating. Pero gulat talaga ako sa boats na to Pero yung comfort niya kung talaga eh. I guess kung masisira yung clutch nito, parang normal na siguro dahil sa pinatubo natin, saka in-FJ natin to, saka tinrail eh. So okay lang. Pero yung mga suspension niya, yung mga ABS, traction control, hindi siya naging faulty. So ano pa rin siya, gumagana pa rin na mahusay.
Kumbaga, compare sa other brand na hindi ko i-mention ha, pero may mga other brand na sirain agad. Kumbaga, like matigas yung shock, matigas yung clutch, kung ganon. May nagpo-faulty dyan sa dashboard. So pero ito, wala namang engine check yan, oh. Something like that. Pero itong si Boats, iniikot mo na yung Luzon sa FJ, pinang-trail mo sa may Pinatubo, Luzon, Visayas, Mindanao to, Visayas, Mindanao, yung Baku-Bakong daan doon sa Visayas. So hindi matibay. Quality talaga. I mean, quality din talaga siya. So magtitiwala ka talaga na China brand siya, pero syempre kung isipin mo mabuti, matagal na yung company nag-produce nito sa engine, saka sa pag-develop ng mga engines nga. And then pinrovide nila yung model ng F900 na BMW, di ba? Doon pa lang. So makakakuha ng mga idea yon kung ano yung quality. Although may sarili silang version ng quality, pero kung syempre mamimix nila yun eh. Sabihin ng BMW, ganito yung ganitong design, ganitong design, ganito, may reason, ganyan, no? Mamimix mo yun sa current na impress nyo o pagkuha ng quality. Kaya magiging ayos. Ayan, nag C3 from Quezon City, Mindanao Avenue lang ako, malapit sa Uyo Road. Di paglabas ko ng subdivision sa Uyo, Mindanao Avenue na, tapos NLEX ka na agad. Tapos C3 ka, dito ka na agad sa Paita Avenue. Pauwi, ganun din o pauwi. Paborito ko na tong all mesh na jacket na to. Sa ganitong init ang panahon, kahit nakaulan, mainit pa din eh. I prepared na itong jacket na to. Pero all padded naman siya. Ayan, dito na tayo. Sir,
Bossing, andyan si Chief Eric. Ano po sa akin, sir? Ha? Ano po? Papacheck ko yung clutch ko. Flats. Yung tumigas. Ha? Tumigas. Oo. Roger. So, ayun, no. Ito yung bagong ko, no. 900, no. Boats 900, yung Black Knight, yung Black Edition. Pleto yan, may crash guard. Ayan, no. Saka, ano to, sa rear side brackets. Pogi, oh. Kasi iba na yung design ng rim nito, oh. Parang BMW na. So, hindi ka na makakukonfuse o malilito kung tubeless talaga yan. Tubeless na talaga to. And then, yun, look at that. Yun yung nagpapaganda dyan. Brembo caliper. Most likely, same to ng BMW na F900 dahil sila nag-produce nito. Sila gumawa nun. Babantayan kita. Yeah. Para hindi ka pagod. Cheap ano to? Test unit o may nakabili na? Test unit na sir. Ah, test unit. Okay. Ayan, test unit nila. Baka pag naayos ni boss nito, gamitin natin. Sir Arthur. Nice. Ayun guys. So wala palang problema. So sabi ng mekaniko walang problema. Ang mali ko pala, ang ginawa ko dito is malamang napihit ko to. Sa number 2, number 3 daw matigas yan. Itong bilog na to. So, yung bilog na yan guys. Dito pala i-adjust yan baka pag napihit mo yan titigas. Baka naset mo sa number 1 o 2 matigas daw yon. 3 and 4 yata standard. So baka yan napihit ko kaya tumigas. So wala daw problema. So ayun guys. So good to know, wala ang problema yung clutch natin at tayo maglolobo. Magte-trail tayo sa lobo o kaya general na car. So ayan ulit, dito ulit tayo sa showroom. Wala pa pala ako sticker dito, nakalimutan ko yung sticker ko. Ayan ulit tayo. Ito yung mga stock nila, nagkakaubusan na oh. Nawala na yung mga DSX oh. Ayan oh, ubusan na oh. Wala na silang DSX. So naka Socom Rider tayo ng t-shirt. Ayan guys. Kung bibili ka ng Bods, mas maganda sumali ka ng Socom kasi yung manager dito, Socom Rider din dito. Pioneer ng Socom, Sir Arthur. Pioneer ng Socom yung kaya mas maganda. Kung bibili ka ng Bods, mag Socom Rider ka din para easy communication ka lang. Pero kahit di ka naman Socom Rider, madaling kausap sila Sir Arthur dito, sila Sir Mac. Ayan guys, kukopi muna tayo. Libre copy dito. Alright, nakauwi na tayo. So magtatrabaho pa tayo at flexi time kasi sa amin eh. As long makumpleto mo sa isang araw ang 8 hours, walang problema. So pwede mo putol-putulin. So yun. Dito, hirap akong neutral. Hindi, kahit walang kwento eh. Kahit nung bago lang to eh. Minsan di ko makapa.
ang neutral niya. Ayun ang isang KTM natin. KTM natin, mamaya check natin yung coolant nun.